sa PTV News. Pamahalaan, nanawagan para sa pagkakaisa ng sambayanan laban sa terorismo habang nagpapatuloy ang operasyon laban sa teroristang grupo ng Mautes sa Marawi City. Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang pambobomba sa mga mosque o masjid sa lugar na ginagamit ng taguan ng grupong Mautes sa Marawi City. Solicitor General Jose Calida hinamon ng petitioners laban sa deklarasyon ng martial law na magtungo sa Marawi para maranasan ang rebellion. Bagong implementing rules and regulations ng Anti-Distracted Driving Act, ipinalabas na ng Department of Transportation. At Department of Foreign Affairs, patuloy na bineberipika kung may Pilipinong nadamay sa sunog sa 27 palapag na Grenfell Tower sa London. Nanawagan ang pamahalaan para sa pagkakaisa ng sambayanan laban sa terorismo habang unti-unting nalalansag ang grupong Mautes sa Marawi. Inihayag ito ng Malacanang bilang tugon sa panawagan naman ng ISIS sa mga teroristang grupo na ipagpatuloy ang paghahasik ng karahasan. Gayunman, binigyang diin ng palasyo na nakahanda ang pamahalaan na labanan ang masasamang elementong nagsisilbing banta sa seguridad ng bansa. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Nanawagan ng pamahalaan sa publiko na pagkakaisa laban sa terorismo. Sa Mindanao Hour, nikayat ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang lahat na iwasan ng politika sa halip makipagtulungan para labanan ng banta ng karahasan. Sinabi ito ni Abella sa harap ng panawagan ng IC sa mga galamay nitong teroristang grupo na maghasik ng karahasan sa iba't ibang panig ng mundo. It's a fight between good and evil. Really, our sovereignty is being confronted, and I believe it's time to set aside petty politics and things that separate us. It's really high time, and I believe it's a call to the Filipino nation to be able to stand together as one. It's high time we do that. Giit ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, bagamat nakalata ng security measures ng Pilipinas, hindi anya biro ang naturang banta. Yes, meron lumabas na panawagan itong grupong ito at yun nga yung nakakatakot. Kaya nga po kami ay nakikiusap sa lahat ng sambayan ng Pilipinas na magkakaisa tayo. Huwag nating payagan na ito'y mangyari sa atin. Nakita naman nyo ang karahasan na nangyari sa Marawi. Kung ganyan po ang gagawin sa buong Pilipinas, kailangan po talagang bantayan natin. Kaya nga po dapat magkaisa tayo. We must all work together, issue out a united and collective public condemnation of all these things that are happening in Marawi now and join hands together in resisting the entry of this evil force, because this is no longer a simple matter. It's already a fight between good and evil. Ito rin anyang dahilan kung bakit naka-lockdown ng Marawi City. Sa kasalukuyan, humihina na ang pwersa ng kalaban at inaasahang may lalatag na ang rehabilitation program na Tindig Marawi. Humingi rin ito ng pangunawa kung bakit nagpapatuloy pa ang operasyon laban sa teroristang grupong Maute para idadaanan ng militar ang kaligtasan ng mga sibilyan na naiipit sa bakbakan. Our rules of engagement are very different in urban terrain. We have to be very careful, we have to be very judicious, we have to be very deliberate so as to avoid hitting innocent lives. Nilinaw rin ni Padilla na walang pambobomba sa mga mosque sa lugar na ginagamit tuwing umanong taguan ng mga kalaban. We categorically state that we have not bombed and will not bomb mosques in Marawi. The Armed Forces leadership is firm in its commitment to use other options that would flush out this Maute Daesh-inspired group from these places of worship that they have converted into machine gun and sniper nests, defensive position, and arsenals for their war activities. The AFP assures our Muslim brothers and Islamic faithfuls that it will not go down to the level of these terrorists who desecrate places of worship to lure government security forces. Binigyang katwiran rin ni Padilla na naabisuhan ng mga commanders on the grounds bago pa man sumiklab ang gulo sa Marawi City. Sarap ito ng pagtungo ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang security officials sa Russia. Matatandaang napaikli ang pagbisita ng Pangulo sa Russia kasunod ng deklarasyon ng martial law sa buong Mindanao dahil sa insidente sa Marawi. Regardless of where they were, they could have been elsewhere in Asia, any part of the world.
when any kind of trouble erupts anywhere in the Philippines, we have ground commanders who are very competently looking after the security situation in these areas, and we trust their judgment. Bukas rin ang Pilipinas sa tulong sa iba pang mga bansa maliban sa Amerika. Hindi na dapat lagyan ito ng kulay dahil global concern ng isyu ng terorismo. 23 araw na ang pag-iral ng martial law sa Mindanao. Handa rin humarap sa Korte Suprema sina AFP Chief of Staff General Eduardo Año at Defense Secretary Delfin Lorenzana sa oral argument kaugnay ng martial law. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Sa ikalawang araw ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng umiiral na martial law sa Mindanao, hinamon ni Solicitor General Jose Calida ang petitioners na sila na mismo ang magtungo sa Marawi City para personal na maranasan ang nagaganap na rebelyon sa lungsod. May ulat si Joy Gumatay. Ng personal na makita at maranasan ang umiiral na rebelyon sa lungsod. Ito ay matapos ang patuloy na panggigiit ng grupo na panakanakang terror attack lamang raw ang nagaganap sa Marawi at hindi ito pasok sa definisyon ng actual rebellion sa 1987 Philippine Constitution, sapat na pahayag para questionin ang sufficiency of factual basis ng Proclamation 216 o ang pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao. Kung maprubahan ng Solicitor General na may rebellion at threat to public safety sa Marawi, ang hiningi namin sa petisyon, huwag mo nang idamay ang buong Mindanao. Sagot naman ni Solgen Calida, There is an actual rebellion now in Marawi, but this can spread very quickly to the other parts of Mindanao. So instead of declaring martial law every now and then when there are rebels, why not the entire Mindanao? ipinagtanggol rin ni Solgen Calida ang punong ehekutibo laban sa pahayag ng petitioners group na base sa fake news o maling balita ang mga insidenteng ginamit ni Pangulong Duterte sa pagdedeklara ng batas militar sa Katimugan. Kabilang rito ay ang pag-take over ng Maute Group sa isang ospital sa Marawi. Well, it's a matter of semantics, no? The fact is, they were there. There was fighting around that hospital because they were rampaging already during that time. So who are we to, debate with semantics? I can use other verbs if that is what they want. At para malinawan na ang Korte Suprema sa mga magkakasalungat na pahayag patungkol sa mga insidenteng naganap at nagaganap ngayon sa Marawi City, ipinangako ni Solgen Calida na iimbitahan at isasama niya sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief Eduardo Año sa Huwebes o ang huling araw ng oral arguments patungkol sa umiiral na batas militar sa Mindanao. Para sa Bayan, Joy Gumatay. Ngayon pa lamang ay pinaghahanda na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga local government units ng rehabilitation plan para sa Marawi City. Ito'y dahil na rin sa laki ng pinsalang idinulot ng bakbakan sa lugar. Si Jervis Manahan sa detalye. Muling nagulantang ang Marawi City sa lakas ng mga pagsabog na dulot ng airstrikes. Sa himpapawid maya't maya makikita ang fighter planes ng AFP. Sunod-sunod ang bagsak nito ng mga bomba sa mga enemy positions. Ang syudad halos mabalot na sa usok. Habang nagpapatuloy ang digmaan, mas tumitindi ang pinsala sa lungsod. Kaya naman ngayon pa lang, pinaghahandaan na ng AFP at ng local government ang rehabilitation o ang muling pagtatayo ng mga nawasak sa syudad. We already identified possible partners sa early recovery plan natin sa Marawi City. Andyan na yung Red Cross, andyan na rin yung, we are tapping ang UNDP. First and foremost, we need to first identify locations for the possible temporary shelter. Una daw nabibigyan ng pansin na pagbibigay ng mga pansamantalang bahay sa mga lumikas. Magtatayo din daw ng lab para madaling ma-identify ang mga nasawing sibilyan sa bakbakan. Mahabang proseso daw ito, pero handa naman na sila na simulan ang pagbangon. Sa kabilang bahagi naman ng Marawi City, kung saan tapos na ang bakbakan, iba ang sitwasyon. Ito ang barangay Basak Malutlot kung saan nagsimula ang bakbakan sa Marawi City. Sa ngayon, bakas pa din ang pinsalang iniwan ng digmaan. Pero nakabibingi ang katahimikan dahil lahat ng mga tao iniwan na ang kanilang mga tahanan. Nagkabutas-butas na ang dingding ng gusaling ito matapos tamaan ng mga bala. Pati ang Barangay Health Center hindi nakaligtas. Ang mga sementong dingding, ang mga metal na pinto,
lahat butas. Kitang-kita na walang sinisino ang mga lumipad na bala mula sa Maute. Bahala na kung saan tumama. Sarado na rin lahat ng mga establishmento. 76 ang barangay sa buong lungsod, pero 4 na lamang ang may bakbakan. Kaya naman ang ilang residente nagpupumilit na bumalik sa kanilang mga bahay, pero di na rin sila pinapayagan. Those houses that are located outside of the safe zone, we have no access to these areas. Ibig sabihin, our civilian volunteers cannot just simply slip into this area and conduct operations. Tinitiyak naman ng mga sundalo na ligtas ang mga bahay. Para sa bayan, Jervis Manahan, Marawi City. Pinangunahan ng Radio Mindanao Network DXPR ang pagbibigay ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng krisis sa Marawi City. Nagsimula ang relief operation sa pamamagitan ng panawagan sa kanilang mga tagapakinig. May ulat si Emmanuel Taghoy ng Philippine Information Agency. Bigas, mga delata at mga damit ang ilan sa mga iniabot ng lokal na pamahalaan ng Pagadian City, probinsya ng Zamboanga del Sur para sa mga biktima ng Marawi crisis. Katulong ang 1st Cavalry Squadron ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army at Radio Mindanao Network, dinala ng grupo ang karton-kartong mga food packs at iba pang mga relief goods sakay ng military truck. Ayon kay Melchor Coronel, Station Manager ng RMN DXPR, inipon nila ang mga nasabing relief assistance mula sa mga residente ng Pagadian at tulong na abot ng lokal na pamunuan ng lungsod. Andito kami ngayon upang ibahagi yung tulong na galing din sa mga mamamayan at galing din sa local government unit ng Pagadian City. Nagsimula ang relief operation sa panawagan ng radio station sa mga tagapakinig nito na sinagot naman ng marami. Dala ng grupo ang 80 sako ng bigas, 46 na kartong delata at mga damit para sa mga internally displaced persons. Hindi lang daw dito magtatapos ang relief assistance ng grupo. Magkakaroon pa daw ito ng second batch matapos makapag-ipon ng dagdag na tulong mula sa mga gustong mag-abot nito. Para sa bayan, Emmanuel Taghoy, Philippine Information Agency. Samantala, maring itinanggi ng Armed Forces of the Philippines sa payag ng ISIS na kontrolado pa nila ang malaking bahagi ng Marawi City. Ito ang reaksyon ng AFP Western Mindanao Command sa payag ng official news agency ng ISIS na AMAC. Ayon kay West Mincom Chief Lieutenant General Carlito Galvez, propaganda lamang ito ng mga terorista dahil paliit na ng paliit ang ginagalawa ng Mounted Terror Group sa Marawi City. Sa katunayan niya ay nabawi na ng gobyerno ang 80% ng Marawi City at nalimitahan na lamang sa 4 na barangay ang mga membro ng Maute. Susunod sa mga balita, bagong implementing rules and regulations kaugnay ng Anti-Distracted Driving Act inilabas na ng Department of Transportation. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ilang senador ang tutungo sa France ngayong buwan para sa isang parliamentary visit. Layo nito na pagtibayin muli ang relasyon ng Pilipinas at ng European Union. May ulat si Sweden Velado. Nakatakdang magtungo ang ilang mga senador ngayong buwan sa France para sa isang parliamentary visit. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, gagamitin nila itong oportunidad para muling pagtibayin ang relasyon ng Pilipinas at European Union o EU kung saan opisyal na miyembro nito ang France. Well, kasi they were here early, di ba? Early part of this year. Ganon yun parang we have to reciprocate na kailangan, or they have to reciprocate na sila naman mag-host. Gayunman, nilinaw ni Ejercito na ito ay kusang aksyon nila at walang basbas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang pumait ang relasyon ng ating bansa sa higanting economic bloc dahil sa aligasyon nitong may nagaganap na extrajudicial killings o EJK sa Pilipinas. Bunsod ng laban kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Kinalaunay nagdesisyon pa ang gobyerno na putulin ang assistance o aid ng EU sa atin. Sa 25 ng buwan, nakatakdang lumipad pa France si Ejercito. Makakasama niya sa parliamentary visit sina Senate President Coco Pimentel, Senador Panfilo Lacson at Senador Loren Legarda. Hopefully it will be a very productive visit in France, and it will give us a chance also, senators, to talk about kasi magkakasama kami na matagal yung mga problema at mga prevailing issues in the Philippines, in the country. Para sa bayan, Sweden Velado. Tiniyak
Tiniyak ng Department of Health na patuloy nilang tinututukan ang kalusugan ng mga nasa evacuation site dahil sa kaguluhan sa Marawi City. Siniguro rin na ahensya ang psychosocial debriefing para sa mga evacuees. Ang ulat mula kay Pauline Requesto. Patuloy na tinututukan ng Department of Health ang sitwasyon sa mga evacuation center kaugnay ng nagaganap na kaguluhan sa Marawi City. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, may sapat na medical supplies ang DOH sa mga evacuation center para tugunan ang mga pangangailangang medikal ng mga residente. Binabantayan din ng DOH ang kalusugan ng mga batang evacuee, lalo na ang mga kulang sa nutrisyon o malnourished. Sa Department of Health and National Nutrition Council, nagpo-provide po kami for malnourished children, supplemental, ready-to-use food. Yung high-density food packs po yun. Inamin naman ng kalihim na may ilang evacuees na nagkakasakit habang nasa evacuation area. Pero pinabulaanan nitong may outbreak ng anumang uri ng sakit. Ang pinakamaraming kaso ay upper respiratory tract infection. Sumunod ang hypertension, yung high blood po sila. And then sumunod yung mga skin diseases. Pero napaggalaman po natin sa DOH ARMM, ito po ay usual na mga kaso sa Lanao del Sur at Marawi. Sinisimulan na ng ahensya ang pagbibigay ng psychosocial debriefing sa mga naapektuhan ng gulo. Aminado si Ubial na hamon ang language barrier sa pagitan ng health workers at ng mga residente at gumagawa na ang ahensya ng mga kaukulang hakbang para rito. Nagtre-train na po kami ng mga local health workers nang sa gayon sila yung magbibigay ng psychosocial debriefing sa mga bakwit. Para sa Bayan, Pauline Requesto. Iminungkahi ng Philippine Muslim Women Council Incorporated na magkaroon ng women's desk sa mga itinalagang checkpoint sa Mindanao. Ito ay para hindi malabag ang karapatan ng mga babaeng Muslim. Ang detalye mula sa Philippine Information Agency. Sa isang pagpupulong sa Regional Command and Coordination Center ay nanawagan ang presidente ng Philippine Muslim Women Council Incorporated na si Dr. Paduman Papuro sa tamang pagkapkap sa mga kababaihang Muslim sa mga itinalagang checkpoint sa lahat ng parte ng Mindanao. Yung mga women in hijab na at least magkaroon tayo ng women's desk sa mga checkpoints. So that pagdating ng ating mga kababaihan sa checkpoints, ito yung mga babae ang mag-frisk sa kanila, tingnan yung mga ID nila. So at saka yung pinapakuha yung hijab, okay, ipatanggal. Not in front of our military men o kaya yung mga pulis. Ayon kay Papuro, ang pagtanggal ng hijab ay insulto sa mga kababaihan at labag sa kanilang karapatan bilang babaeng Muslim. Parang masama na yon. Parang we considered it as a personal affront or an insult or against our Islamic rights as women. Layunin ng hijab na matakpan ng buhok, leeg at sinapupunan ng mga babaeng Muslim, maging kapitapitagan sa paningin at higit sa lahat, ito ay tamang pananamit ng isang Muslima. Hindi ito restriksyon bagkos ito ay naaayon sa kagawian ng Islam. Nauunawaan naman ng mga AFP ang mga hinaing ng mga kababaihang Muslim. Ayon kay 1st Infantry Division Assistant Commander, Colonel Cirilo Tomas P. Donato, dapat mayroong babaeng sa mga checkpoints para matugunan ang mga ganitong hinaing. Para sa Bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency. Samantala patuloy na nakipagtulungan ng Department of Energy o DOE sa iba't ibang generation, transmission at electricity distribution players sa Mindanao upang maibalik ang kuryente sa buong Marawi City. Ayon sa ahensya, nasa 45% ng lungsod ang mayroon ng kuryente. Kabilang na dito ang Provincial Capital, ang May Pakpak Medical Center, Brigade Campo Ranao AFP Camp, Barangay Saber at ilang parte ng Barangay Matampay. Samantala ayon naman sa Lanao del Sur Electric Cooperative Incorporated, wala pa ring supply ng kuryente sa unang distrito ng Lanao del Sur kung saan may 15 munisipalidad. Habang ang buong ikalawang distrito naman ng probinsya kung saan may 16 na munisipalidad ay may kuryente na. Matagumpay
Matagumpay na natapos ang 85 bagong miyembro ng CAFGU Active Auxiliary 2 ang kanilang basic military training sa ilalim ng Task Force Davao. Kasunod dito ang pagde-deploy sa kanila sa downtown Davao bilang karagdagan tropa sa mga sundalo at pulisya sa pagpapaigting ng seguridad sa lungsod at ng kanilang kampanya laban sa terorismo. Bilang panauhing pandangal sa programa, pinasalamatan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang mga nagsipagtapos para sa kanilang desisyon na maglingkod sa Davao, lalo't ngayong may martial law sa Mindanao. Sa kabila nito, binigyan diin ng alkalde na ang kanilang pagiging CAFGU ay hindi nangangahulugang mas mataas na sila kaysa sa batas, kaya't marapat lamang nilang gampanan ang responsibilidad at tungkulin ng naaayon. Nanawagan si Labor Secretary Silvestre Bello III ng pagkakaisa sa mga ahensya ng pamahalaan para matigil na ang child labor gaya ng sa Marawi. Ito ay matapos makakalap ng ulat ang DOLE na ilang kabataan sa Marawi ang pinipuwersa na makipagbakbakan o maging espiya sa nagaganap na engkwentro. Ayon kay DOLE Undersecretary Bernard Olalia, handa silang bigyan ng kabuhayan ang pamilya ng mga kabataang ito para hindi na nila kailanganing sumabak sa giyera. Meron tayong Republic Act 7610 na kung saan ipinagbabawal yung mga ganitong mga child laborers, no? Ito pong exploitation of minors ay bawal po ito ayon sa ating batas, no? Pinaparusahan po yung mga magulang o yung mga taong nag-i-employ po sa kanila. Katuwang ng UNICEF Philippines sa mga pribadong kumpanya sa bansa sa pagsusulong ng karapatan ng mga bata. Lain ito na gawing child-friendly ang mga negosyo sa bansa. Si Dayan Querer sa detalye. Kabahagi sa paglulunsad ng Children's Rights and Business Principles o CRBP ang ilan sa mga prominenteng CEOs at negosyante sa bansa. Sa pangunguna ng UNICEF, katuwang ang Makati Business Club, layon ng CRBP na maging child-friendly ang mga negosyo sa Pilipinas. Ang CRBP ay isang komprehensibong lupo ng mga prinsipyo na gabay ng mga pribadong kumpanya sa mga aksyon na maaaring gawin sa kanilang operasyon at komunidad para isulong ang karapatan ng mga bata. Kabilang na ang pagsisiguro na walang child labor sa lahat ng operasyon at business relationships, ligtas sa mga produkto at serbisyo, paggamit ng marketing at advertising strategies na rumerespeto sa karapatan ng mga bata at ang tumulong sa mga bata na apektado ng emergencies. Half our population is really below the age of 25 in one way or another, and creating an environment across our businesses, be it telecom, real estate, banking, water, and making life as easy as possible for families and for children to have an opportunity to grow, learn, and be productive citizens, I think is a responsibility we all have. Samantala, ibinahagi rin ng UNICEF at mga pribadong kumpanya ang kanilang assistance sa mga bata na naapektuhan ng gulo sa Marawi upang maprotektahan rin ang kanilang karapatan. So we are supplying school tents, so basically as classrooms, with school in a box, which is everything that a teacher needs to teach a class, but also books for the children. We just came out with a request circulated to all our members for donations. I've decided to tone down the celebration, just have a very simple lunch, and instead set aside the money for the Marawi evacuees. Most of the evacuees actually are children. Sa huli, ang mga nasa business community ay hindi lamang nakaangkla sa layuning kumita, kundi ang maging katuwang ng pamahalaan at mga NGOs gaya ng UNICEF para isulong ang karapatan ng mga bata. Para sa Bayan, Dayan Querer. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, kaugnay sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila, muling sumentro ang investigasyon sa security lapses umano sa Hotel Casino. Dito ipinakita ang CCTV footage ng pag-atake ng gunman na si Jesse Carlos. May ulat si Ria Fernandez. Sa CCTV footage na isinumite ng Resorts World Manila sa Kamara, kitang-kitang sinilaban ng dating empleyado ng Department of Finance na si Jesse Carlos ang isang casino table at nilagyan ito ng mga bala na nagdulot ng malalakas na putok pasado alas 12 ng umaga noong June 2. Sa isa namang video, pinaunanan ng bala ni Carlos ang pintuan ng vault ng pera at chips. Dahil sa dami ng mga putok ng baril, inakala ng mga nasa loob ng Hotel Casino na marami ang umaatake
dahilan kaya nagkagulo ang mga ito. Ang iba, piniling ikulong na lang ang sarili. Sa mga panahong iyon, kapansin-pansing wala ni isang security guard ng Resorts World na rumesponde. Pero itinanggi ito ni Mary Grace Rayala, ang gwardyang unang nakaharap ni Carlos. Patunay rito ang sumunod pang video na ipinalabas kung saan makikita ang tangkang pag-neutralize ng kanilang mga otoridad. Pero nagkaroon ng misencounter nang dumating ang mga pulis dahil hindi naka-uniforme ang mga security guard. Dumipensa naman ang pulisya sa tila mabagal nilang pagresponde. All the CCTV rooms were abandoned initially. No? Kaya po walang makapagsabi nga sa amin. When we asked where the CCTVs were, when I asked personally where the CCTVs were from the management of the Resorts World, they told me that they're in the 3rd floor and the 2nd floor, which was already burning during that time at sabi nila mausok na nga. And during that time talaga pong mausok na. And when we were established, kaya along the way po na-establish na talagang hindi ito act of terror, hindi ito marami, na ito ay isa o dalawa. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang nakalilitong patakaran ng tanging PEZA lang at hindi BFP ang maaaring mag-issue ng Fire Safety Inspection Certificate sa mga hotel-casino. Pinalakas ang kapangyarihang ito ng PEZA ng legal opinion ni Senadora Laila De Lima nung siya pa ang kalihim ng DOJ. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na Miyerkules kung saan pinadadalo si David Chua Ming Wat, presidente ng Travelers Hotel Group Inc. na nagpapatakbo ng Resorts World Manila. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Nagtipon-tipon ang nasa 3,000 empleyado ng Resorts World Manila para ipakita ang kanilang suporta sa pamunuan nito. Samantala, balik operasyon na bukas ang mall sa loob ng Resorts World. May ulat si Kenneth Pasyente. Nagtipon-tipon ang aabot sa 3,000 mga empleyado ng Resorts World Manila para ipakita ang kanilang pagsuporta sa management nito. May tema ang kanilang aktibidad na We Rise Together, We Are One, Isa Angat Iba Resorts World Manila. Nagsagawa din ang mga ito ng Unity Walk para sa muling pagbangon ng naturang establishmento. Iginiit din ng mga empleyado na patuloy silang nakakatanggap ng sweldo kahit pa hindi fully operational ang Resorts World Manila. Nagbigay naman ng testimonya ang ilang mga kawani at ayon sa mga ito, malaki ang naitulong ng kumpanya sa kanila at sa kanilang pamilya. Hindi ko may kukubli na maraming naitulong sa akin ang Resorts World Manila. Nakapagpatapos ako ng 2 kapatid ko sa kolehiyo. At nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. They gave me the means to send my son to a good school, provide a medical coverage for my family and myself. Samantala, Hunyo 15, inaasahang magbubukas na ang mall sa loob ng Resorts World Manila. Sa huli, ipinagdasal ng mga empleyado na sana ay muli nang maibalik ang dating sigla sa Casino Hotel na itinuturing na nilang pangalawang tahanan. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Sa ibang balita naman, isang eskwelahan ang binisita ni Health Secretary Pauline Obial upang personal na hikayatin ng mga estudyante nito na huwag nang subukan ang paninigarilyo. Target namang ilabas sa Department of Health ang implementing rules and regulations para sa nationwide smoking ban sa unang linggo ng Hunyo. Si Pauline Recuesto sa detalye. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa paninigarilyo, binisita ni Health Secretary Pauline Obial ang mga estudyante ng Felipe G. Calderon Integrated School para hikayatin ang mga kabataan na huwag nang subukan ang nakamamatay na bisyo. Mga 1.1 million nasa 10 to 19 years old. Pag nag-umpisa ka kasi ng gantong edad, the likelihood of you continuing tobacco is very high. Kaysa kung nag-umpisa ka manigarilyo ng above 19, the likelihood of stopping is very high. Batay sa 2015 Global Youth Tobacco Survey, 16% ng mga estudyanteng may edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo. Say no to tobacco, best. Huwag magyosi, huwag kadiri. Ang grade 10 student na si John Ray suportado ang pagkakaroon ng nationwide smoking ban sa mga pampublikong lugar. Marami na po talaga mga kabataan ngayon. Hindi lang po naninigarilyo. Pwede po yun nga, yung tama po yung nagsimula sa sigarilyo. Susunod naman po yung sa another drugs. Naniniwala naman si AJ na malaki ang magagawa ng social media para maitaas ang kamalayan ng mga millennial gaya niya hinggil sa masamang epekto ng paninigarilyo
sigarilyo sa katawan. Once na-try nyo na po, hanap-hanapin nyo na po siya. So, syempre, hihintuin na natin at wag na lang sisimulan. Samantala, inihayag ni Ubial na target nilang ilabas ang implementing rules and regulations ng executive order sa unang linggo ng Hulyo o bago ang 60-day provision sa EO. Gayunpaman, una nang sinabi ng kalihim na hindi na kailangang hintayin ng mga local government unit ang IRR at maaari na silang maglabas ng kani-kanilang tobacco control ordinance. Ipinagmalaki naman ng lungsod ng Maynila na ipinapatupad na nito ang isang ordinansa laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar bago pa man lumabas ang EO. This just gives more emphasis on public buildings, closed spaces. We're veering away from designated smoking areas. Parang it's a general rule, no smoking. Katuwang ng Manila LGU ang MMDA sa pagtiyak na sinusunod ng mga Manilenyo ang ordinansa, lalong-lalo na ang pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. Sumentro ang pagdiriwang ng ika-15 anibersaryo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga. Kaugnay ito, kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang papel ng PDEA sa pangunguna sa pagsugpo ng ilegal na droga sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Julius Di Samburut. Pinangunahan ng ilang gabinete ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ika-15 anibersaryo ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dito ay sumentro ang pagdiriwang sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga na mula sa pag-upo ng Duterte administration ay naganap ang mga pagbabago sa estado ng kaayusan at kapayapaan ng bansa. Sa ipinaabot na mensahe ng Pangulo, kinilala nito ang papel na ginagampanan ng PDEA para malipol ang mga individual na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga. PDEA has maintained the integrity of our nationwide anti-drug operations and, as a result, regained the trust and confidence of our people and our law enforcement agencies. To retain this momentum, I signed Executive Order number 15 just this March to consolidate our government's existing anti-drug strategies. Under this EO, we'll bring our efforts to the grassroots through the Barangay Drug Cleansing Program, which would prioritize more than 5,000 barangays nationwide. Sa datos ay umabot sa 60,000 operasyon at 80,000 bilang ng naaresto ang naisagawa ng PDEA at unang lalawigang naideklarang drug-free ang Batanes. Kaya suportado ng Department of Justice ang mga hakbang ng Drug Enforcement Agency at pinaigting na advokasya kontra droga para maprotektahan ang mga kabataan. The drug problem still continues to destroy the moral fiber of our society. It has undermined national security and threatened peace and order in our communities. Let us therefore remain vigilant in fulfilling our mandate. With the overwhelming support of our people, I am confident that the men and women of PDEA will never waver in their commitment to rid our streets of dangerous drugs. Nanawagan din ang PDEA sa lahat na paniwalaan lamang ang real numbers sa anti-narcotics drive. Interagency ang pag-update ng bilang na ito. We do this weekly. PDEA, it is a consolidation of all the figures, of all the data on drugs. Samantala, nakatanggap naman ng higit 600,000 hanggang 2 milyong pisong pabuya ang 3 sibilyang informante sa ilalim ng Operation Private Eye. Pinarangalan din ang mga huwarang empleyado ng ahensya. Inihandog din sa anibersaryo ang pagkakaanunsyo ng 3,000 pisong anniversary bonus para sa mga opisyal at empleyado ng PDEA. Para sa Bayan, Julius de Samboron. Sinalakay ng PNP Drug Enforcement Group ang isang abandonadong bodega sa BF Martinville Subdivision sa Las Piñas City kagabi. Dito tumambad ang ilang styro box ng dried fish o tuyo na naglalaman ng 72 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 360 million pesos. Walang nahuling suspect pero hawak na ng mga otoridad ang isang nagngangalang Cheng Teho Chan alias Tanda na naaresto kamakailan sa Asiana, Parañaque City. Samantala, sinabi ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa na nais niyang pahigpitan sa Bureau of Customs ang inspeksyon ng lahat ng kargamentong inaangkat sa ibang bansa dahil sa nadiskubring droga. Patuloy
ang pagmomonitor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para hindi makapasok sa bansa ang bagong tuklas na virus na tinatawag na TILV o Tilapia Lake Virus na namemeste sa mga tilapia sa ibang bansa. May ulat si Kenneth Pasyente. Pinabulaanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nasa bansa na ang Tilapia Lake Virus o TILV. Ang TILV ay isang virus na nagiging dahilan ng pagkasugat ng kaliskis ng tilapia, pagkawala ng gana nito sa pagkain, pamumutla ng mga mata at ang malala ay ang pagkamatay ng mga ito. Ang effect lang niya talaga niya, nag-iba yung tingin sa kanya. Yung gaya na sinabi ko, ng dermal lesion, ulcer, sugat-sugat, gano'n. So pag if you are in the market, tapos nakikita mo yun, if I'm the buyer, ayaw kung bilhin siya kasi parang lumalabas para siyang dinamita. Pero paglilinaw ng ahensya, walang epekto ito sakali mang makain ng tao. Patuloy rin ang pagpapaigting ng ahensya ng kanilang pagmomonitor upang hindi makalusot ang naturang virus sa bansa. Kami dito sa BFAR, very vigilant kami na sa aming ginagawa para mapangalagaan mga pumapasok na isda dito sa atin. Ini-inspect namin mahiglan. We have our quarantine personnel posted ng mga seaports, big seaports and airports para i-check ang mga pumapasok na isda dito, lalo yung tilapia because of this bagong virus na. Samantala, nag-abiso rin ang BFAR sa publiko na huwag mag-alala sa naturang virus. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Nilinaw naman ng Department of Transportation na tanging ang paggamit ng mobile communication at entertainment device lamang ang saklaw ng Anti-Distracted Driving Act at hindi ang mga accessory o palamuti na nilalagay sa mga dashboard. Si Trixie Jafar sa detalye. Inilabas na ng Department of Transportation ang bagong implementing rules and regulations ng Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act matapos ang ilang konsultasyon mula sa iba't ibang kinatawan ng gobyerno at stakeholders. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Lea Kiambao, pinahihintulutan ng revised IRR na gumamit ng emergency calls kung nalalagay sa peligro ang motorista at maging ang paggamit ng mounts at hands-free function ng communication devices. Kinakailangan rin anya na hindi tataas ng 4 inches mula sa dashboard ang GPS o cellphones. Because we know of the noble purpose, it is to prevent accidents and the loss of lives. Prohibited po ay pag hinahawakan mo yung inyong cellphone or yung entertainment device at meron ka pong tinatawagan or nagte-text ka o nagbabasa ka ng text. So yun po yung gist ng law. Binigyang linaw naman ni LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra na tanging ang mobile communication at entertainment device lamang ang nasasaklaw ng naturang batas. Hindi kabilang dito ang iba pang aksesorya na matatagpuan sa dashboard tulad ng rosaryo, tachometers, figurines, dashboard toys, crucifix, stickers, dashcams at maging jeepney placards. Ihis ito sa mga discussions before about other things that you can put on the dashboard. And these other things, other than those mentioned in the law, may be placed in the dashboard. No? We mentioned about yung mga toys, yung mga even crucifix. No? All of those are not prohibited by the law. And I want to be very clear about that. No? What is being prohibited are only those named in the law and the use of it while driving. So yung tatlong elemento na yun. Sinabi ni LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada na mananagot ang operators at may-ari ng public utility vehicles kung magkakaroon ng violation ang driver nito. Samantala, nakatakdang i-implementa at maging epektibo ang revised implementing rules and regulations ng Anti-Distracted Driving Act pag naitala na ito sa susunod na buwan. Para sa Bayan, Trixie Jafar.
gabi, narito na ang PTV Info Weather. Nakararanas po tayo ng pag-ulan ng ilang parte ng Luzon at Visayas. Base sa latest rain satellite po na Pag-asa, concentrated ang mga pag-ulan na yan dito sa bahagi ng Bicol Region at some Leyte provinces, maging ang ilang parte ng Bohol at southern portions ng Mindanao at ilang bahagi nga po ng Central Luzon, kabilang na nga po ang Metro Manila. Posibleng magtagal pa yan ng isang oras. At base naman po sa latest Himawari satellite, magdadala ng mas mainit naman na panahon ang ridge o extension ng HPA o yung tinatawagan nating high pressure area at nakapwesto yan sa North Pacific. Yung weather system na yan, isang dry weather po yan. Apektado nito ang Luzon at Visayas at magpapaulan naman ang ITCZ sa malaking parte ng Mindanao. Pagsasalubong po yan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng rain clouds sa southern section ng Mindanao hanggang sa mga susunod po yan na araw. At base naman sa ating forecast map sa Luzon bukas, concentrated po ang maulap na panahon sa Ilocos Region hanggang dyan sa La Union at Pangasinan, maging ang ilang bahagi ng Apari at Basco, Batanes, maging ang Calayan Group of Islands. Good weather naman tayo sa bahagi ng Aurora. Sa nalalabing parte naman ng Luzon at ng Visayas, posible tayo makaranas ng pag-ulan sa bahagi ng Mimaropa at Calabarzon. Good weather naman tayo sa malaking bahagi ng Visayas. Para naman sa mga kapatid natin sa Mindanao bukas, silipin natin ang forecast map, ay posible tayo makaranas ng light rain showers sa Zamboanga Peninsula, maging sa ARMM, sa Davao Region, habang good weather na po tayo sa bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at sa Soxargen. At silipin naman natin ang Metro Cities forecast sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula ito sa PTV Info Weather. Para sa Bayan, Ice Martinez. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 975. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 744. Para naman sa Easy 2 Lotto draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 21. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon ay 13-4. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlets sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Hindi bababa sa 50 ang naitalang sugatan sa nasusunog na Grenfell Tower sa London. Ayon sa London Fire Brigade, hindi pa nila makumpirma sa ngayon kung ilan na ang bilang ng mga nasawi sa insidente. Patuloy naman ang rescue operations ng mga otoridad sa mga taong na-trap sa loob ng apartment na karamihan ay mga bata. Tinatayang nasa 500 individual ang nakatira sa naturang tower. Samantala, kinumpirma ng embahada ng Pilipinas sa London na may mga Pilipinong nadamay sa nasusunog na Grenfell Tower sa London. Sa pahayag ng embahada, ang ilan sa mga Pilipino ay dinala sa emergency shelters ng St. Clement's Church, St. Francis of Assisi Church at Portobello Rugby Club sa Walmer.